Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yes. Alright, pag-usapan natin itong isang team na namamayagpag ngayong Commissioner's Cup, no? Sa season 49 pa rin ng PBA. Itong Northport Batangpier. Aba, maganda ay pinakikita. Maganda performance Currently, ang kanilang kartada ay 5-0. Kung di ako nagkakamali, sila na lang ang walang talo, no? Ang Ginebra kasi may talo na. Natalo sila ng Eastern nung linggo, no? Hindi ko pa kasi masyado nare-review yung team standings, pero at a glance, pinakita, iniscan ko, mabilis ang tinginan. Sila na lang yata ang walang talo, no? 5-0, no? Okay, ibig sabihin, malakas ang tsansa nila na makapasok dito sa playoffs kasi ilan ba? 13 sila, no? 12, pwede na ay sa 7 6, 7, 8 or 7 ang magic number, 7 siguro medyo kalahati, pwede na. 8 mas maganda, 8 wins maganda, no? So papalapit na sila ng papalapit doon sa magic number para makapasok dito sa ating playoffs, Alright? Kaya lang, ang worry ko, ang pangamba ko ay para bagang nagbabalik ang alaala ko dito sa mga nangyari sa ibang teams. Okay? Naalala nyo ba ang nangyari sa Magnolia? Kaya nga sabi ko nga dyan sa inyong nakita dyan sa ating thumbnail, Magnolia, kabahan na kayo. Bakit kailangan ninyong kabahan? Dahil may papalit na sa trono nyo. Baka may pumalit na sa trono ninyo. Okay? Okay? At wag naman sana, no? Naman natin hinihiling na ang Northport ay maging bagong, no, hari ng intro boys. Okay? Wag naman sila maging intro boys katulad ng Magnolia. Okay? Na bulusok sa una, bandang dulo mauubusan ng gasolina sa kanilang tangke, ika nga nila, no? Okay. Pero talakayin natin, bakit ba namamayagpag ang Northport ngayong early stage ng elimination round or elimination phase ng Commissioner's Cup? Magmula nung sumali sila noong 2012-2013, dalawang semifinal stint ang kanilang naitala, no? Kaya lang hindi pa sila nakakapasok kahit kailan sa finals, semifinals lang at 2 beses pa lang. Okay? Currently, sabi ko nga sa inyo, 5-0 sila ngayon. Tingnan natin ang ibang mga factors bakit sila numero 1 ngayon. Okay? Magbabasa tayo ng mga statistics, no? Para ma-back up ang ating mga claims na wow, ang ganda nga ng kanilang performance, So, sa average winning margin pa lang, nakikita nyo na, yung layo ng lamang sa kalaban, average nila is 12 points, itala nyo na rin dyan, isama nyo na dyan yung panalo nila sa NLEX, yung unang laro nila, 27 puntos ang lamang, 27 points. Napakalaking lamang nito, So, ang winning margin ay na-maintain nila as large as they can, At pagdating naman sa offensa, numero 2 sila, number 2 sa offense, averaging 108.5 points. Okay? And they are also number 2 in defense, 96.5 points. So sila do sa points sa points ng offense, yung 108.5, yan yung points 4, yung puntos na ipinoproduce nila, So number 2 sila doon. Number 2 din sila sa depensa, 96.5. At ito naman yung points allowed or points against, So inaalaw lang nila, pinapayagan lang nila yung kanilang mga kalaban na makascore ng average of 96.5%. Good for number 2 in the league. Okay? So far, tinalo na nila ang mga elite teams like Magnolia and TNT. Sama na rin natin ang Converge kasi ang Converge nagpapalakas.
Okay? Marami silang mga players na magagaling na kinuha. So far, ang Converge ang ang sa tingin ko ay ang pinaka naging challenging sa kanila. And then Magnolia malapit-lapit din 103-100 yata ang score doon, no? Pero kasi kung hindi pa naipasok ni Mark Baroka yung last 3-point shot niya, medyo mababawasan ng 3 points yun, Pero just the same, a win is a win, ang final score nila doon sa Converge is 108-101, so 7 points ito, no? Okay. But just the same, they have defeated elite teams unlike Magnolia and TNT. Okay? So, napakaganda ng mensahe na ipinararating nitong Northport kapag ganito ang mga tinatalo mong team, Alright. Sa defense, ito sa mga statistics sa defense, tingnan natin. Forcing turnovers. Ilang turnovers ang ipinapuwersa mo sa kalaban mo? Average of 20. Ang dami, no? Okay? So, talking about defense, napakaraming turnovers ang pinapuwersa ng Northport sa kanilang kalaban. At nako-convert nila yung 20 turnovers na ito na nako-commit ng kalaban nila into 18 points. Yan naman yung points of turnovers or turnover points sa tinatawag, Okay, and then you have your steals, 12.3 steals per game. And then you have your fast break points. Alam ba, nakakuha ka ng bola. Usually nako-convert yan or natatranslate yan sa fast break. Pag nakascore ka, fast break points, 21.8 or halos 22 points. Fast break points, So napakalaking bagay nito. Marami silang play, Marami silang steals na ang nakikita ko lagi nagli-leak out, Si Joshua Munson mula do sa pasa ng gwardiya nila kung sino may nakakuha ng bola. Okay? Lagi nagli-leak out, lagi nag-a-advance lagi si Joshua Munson sa kanilang front court, baba agad, Tapos ibabato na lang yung bola for a easy layup, fast break points yun, So, mukhang nagawa na yata ng paraan ni Coach Bonitan itong depensa, Depensa ng Northport. Napakaraming departments ng Northport na in terms of defense ang kanilang napolish throughout the years, And also you have talking about Joshua Munson at saka si Will Navarro, sa steals, pagdating sa defense pa rin sa steals nag-average yung dalawa na 2.3 at kasunod in third place walang iba kundi ito si taga Northport pa rin, si Fran Yu, kanilang gwardiya, coming in third, coming in third place, so Munson, Navarro and Fran Yu pagdating sa steals, individual steals, Northport is also number 2 in average assists, 23.3. Okay? Yan. So, sa pag-ikot ng bola, sa pagpasa ng maganda, nag-a-average sila ng 23.3 per game. They are also number 1 in field goal percentage allowed. Okay, ano ba tong field goal percentage allowed? Di may kalaban sila. Yan yung inaalaw ng kalaban sa Northport. Okay, na field goal percentage. Yan yung pinapayagan nila. So, number 1 sila rito. So, halos 41%, 40.5%. Okay, pinakamataas sa liga. Okay, ibig sabihin, 41% of the time, on the average, ang inaalaw ng ibang teams, sa Northport, sa field goal percentage na makashoot, na inaalaw or pinapayagan ng ibang teams ang Northport na makashoot 40% of 40 to 41% of the time pagdating sa field goal
percentage, no? At pagdating naman sa personnel, sa players, ano, meron dalawang point guards itong si Coach Bonitan, ano? Napakagandang combination na to. Nagpapalitan lang sila, no? Wag lang masanang masira yung ano, yung kanilang line up, ano? Kasi baka may possibility of injuries or something. Wag naman sana, no? Pero maganda yung combination at palitan nitong si Franyo at saka si Evan Nele, yung kanilang rookie, no? Tingnan nyo ang combined averages ni Yu at saka ni Nelly, ano? 17.5 points, 8.3 rebounds, and 11.8 assists. Kaya naman nagna-number 2 sila sa average assists, no? 23.3. So maganda ang ikot ng bola at pasahan nila. They are very, very unselfish pagdating sa bola, no? Wala masyado nag-isolation. Okay? Yan. Now, pagdating naman sa import, since this is a Commissioner's Cup, ano? Ang import, kamusta? Si Kadim Jack, nag-average ng 28.5 points, 10.8 rebounds, 1.8 blocks per game. Okay? Kaya ang Northport naman ay number 1 sa points in the paint. Okay? Allowed. I-take note nyo na points in the paint allowed. 36 points. Number 1 sila dyan. Ibig sabihin, parang yung field goal percentage kanina allowed. Pinapayagan ng ibang teams ang Northport na makascore ng 36 points sa loob. Bakit? Hindi kasi nila mapigilan etong si Kadim Jack, no? Na mag-operate sa loob. Okay? Points in the paint allowed, 36 points. Would you believe that? Number 1. Ay, ang laki. Biruin mo, isang quarter na halos ito, no? 36 points or mahigit pa sa isang quarter. 36 points. Okay? So, yan si Kadim Jack para sa Northport Batang Pier. Of course, you have your sixth man. Okay? Baga, ito yung hugot ni Coach Bonnie Tan, no? Si Will Navarro, 8.3 points and 7 rebounds. Maganda rin ang contributions niya, no? And you also have your 2 players na pwede mong maasahan. You have Arvin Tolentino averaging 23.5 points, 7.8 rebounds, and 4.5 assists. Very good numbers, ano? And you also have Joshua Munson with 17 points per game, ano? And si Joshua Munson, ano? I believe, 'di ba, na kasama siya sa sa all defensive team, ano? Ngaya last conference, ano? O last year, ano? Kung di ako nagkakamali. Kasama siya, no? Alright. Namamayani rin si Munson sa 4 point area, no? Averaging an average percentage of 43%. Napakataas nito. Maka 30% ka lang or 35, mataas na yun, pero maka 41 ka or 42, 43, malaking bagay na to, no? Tapos sa 36.4. Mas mataas pa yung 4 kaysa sa 3. Okay, siguro nagpa-practice ito sa nasa 4-point area talaga, no? Kasi may mga crucial shots siya na down the stretch, no? Pagka crunch time na, talagang pag tinira niya sa 4, baon ng ang kalaban. Alright? So, yung kalidad ng laro nitong si Joshua Munson umangat. Plus Arvin Tolentino pa. Okay? Ngayon, itong si Arvin Tolentino, binibista ng ibang mga teams. May mga bali-balita, may mga chismis-chismis na kukunin ika ng ganitong team. Yan. So, abangan natin ang susunod na laro ng sa Biyernes yata ang laro ng ng susunod ng Northport, kung di ako nagkakamali. Pero abangan natin kung hindi man itong Biyernes, baka Wednesday or siguro Biyernes. Hindi ko pa masyado nakikita yung schedule, hindi ko masyado nababasa. Pero nasilip kong konti.
Ang magiging mabigat nilang kalaban dyan is yung Eastern. Yung Hong Kong team, Hong Kong guest team ng natin, ano? Currently 5-1 yata sila, no? So yung mga katabi nila sa taas, katabi nila doon sa bundok sa taas, makakalaban nila. Titingnan natin, testingin natin kung uubra tong mga numbers ng Northport. Kung are they for real or are they for ano lang to, chamba lang to. Pero mahirap chamba to, no? Kung hindi mo pinagpapaguran, mahirap chambahin itong ano. Mahirap sabihin chamba itong mga numerong ito, no? Because numbers don't lie. I still believe in numbers, ano? So, ayan. So, tingnan natin. Pinakamabigat nilang kalaban dito is yung Eastern. Siyempre, may Hinebra pa, may San Miguel pa. Okay? At, hindi, susunod nilang laro, ayan, naalala ko na, Phoenix yata. Bukas or sa Wednesday. Kundi, basta 17 or 18. Tapos, 20 sa Friday, Eastern. Yun. So, abangan natin yung laro nila versus Eastern. Sila ba'y titiklop dito sa Eastern Hong Kong guest team natin? O sila ba ay mananaig pa rin? No? At tuloy-tuloy ang pamamayagpag. At sana, okay, let's hope for the best for Northport na magtuloy-tuloy nga ito hanggang sa playoffs, hanggang sana sa finals para maiba naman ang finals natin, para meron tayong independent team. Well, maiba naman ang lasa, ang timpla ng ating finals. Okay? Laging MVP versus versus SMC. Kung di MVP versus MVP, SMC versus SMC. Sila lang palagi, no? Para meron tayong maiba naman ang itsura, no? Okay. So yung All Filipino medyo naiba na kasi pumasok ang Meralco. Okay? Papasukin nyo naman ang Northport. Okay? Para maiba naman ang ating pinanonood, okay? Siguro pagka pumasok ang Northport sa sa finals, okay? Medyo maghihila ng ng audience, Magkakaroon ng interest ang audience. Okay? Ayan. Wag naman sana silang maging susunod na hari wag naman nilang sulutin yung trono ng Magnolia sa pagiging intro boys. Wag naman kayong maging anong tawag doon? Sino ba to? Wag naman kayong maging Paco Arespa-Cotsaga at saka Jonathan Buencamino. Okay? Mga batang 90s dyan, ha? Yan, kilala nyo yung mga yan. Okay? Anyway, patuloy po ninyong tutukan ng ating mga videos na ina-upload. Tukol pa rin dito sa PBA at sa iba't ibang larangan ng sports, At dito sa Talking Toshi Sports, paki-like na rin po ang ating video, paki-share. Mag-comment na rin po kayo. Mga kababayan, ano po masasabi ninyo sa performance ng Northport? Ito ba ay chamba lang? Unang bulusok lang ba ito? Tapos sa duloy banderang kapos? O totoo ito na hanggang dire-diretso, sa tingin nyo dire-diretso ang pamamayagpag nitong pananalasa nitong Northport, no? Hanggang sa finals, may pag-asa sila makarating sa finals. Lagay nyo lang po dyan sa comment section, no, mga kababayan, kung ano ang inyong reaction at opinion. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kababayan. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita. Okay? Dito sa Talking Toshi Sports. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Paalam.